Amen. Nakakatuwa po na makita po sa bawat isa na Pilipino na nagkakaisa para po sa kanyang gawain. Amen. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil pinigyan tayo ng pagkakataon dito sa New Zealand na iganapin ang ating sariling wika para ihayag at ipamahagi at purihin ang Panginoon na buhay sa ating pong buhay. Amen. Salamat po. Welcome po tayong lahat. Welcome po yung ka-workmate po ni Gary, si Carla tsaka si Don. Welcome po kayo. Salamat at nandito kayo sa gabing ito. Kami ay natutuwa na makasama kayo sa gabing ito. Purihin po natin ang Panginoon sa gabing ito at tuloy-tuloy po natin siyang awitan. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa gabing ito. Patuloy po natin purihin at awitin natin Diyos na buhay sapagkat ang kanyang pag-ibig ay sapat magpakailanman. Amen! Amen! Hallelujah! Puri ka sa
Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon ng mga papuri. Tayo ay aawit at sasayaw. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Minsan pa, purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin natin si Yahweh. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Minsan pa, aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Yes, Lord. Purihin ka, O Yahweh. Thank you, Lord. Salamat, Ama. Tunay na dakila ka. Amen, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Pupurihin ka namin, O Yahweh. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama, sa oras na ito, Father, na kami naririto dahil hinahangad ka namin sa aming buhay, Jesus. Salamat, Ama, sa oras na ito na kami nagkatipon-tipon para purihin ka, para sambahin ka, Ama. Salamat, Ama, dahil kami ay punong-puno ng kagalakan sa tuwing kami, Father God, ay nasa piling mo. Salamat, Panginoon. Ama, sa oras na ito, sa bawat kanta na aming aawitin, kami lumalapit sa inyo. Kami, Father God, ay
kabutihan sa iyong pagmamahal. Dahil alam namin, Ama, na hindi kami karapat-dapat. Salamat, Ama, sa pag-ibig, sa walang katapusang pagmamahal, pagpapasensya. Salamat, Ama, dahil kayo lagi nariyan. Salamat, Ama, hindi niyo kami iniiwan. Hindi niyo kami pababayaan. Ama, tinataas ka namin at dinadakila at kinikilala ang inyong kapangyarihan. Ama, binibigay namin sa iyo lahat ng awitin, lahat ng kanta, ang aming mga boses, ang aming mga talento, ang aming mga buhay. Dahil lahat ito ay nagmula sa iyo, Jesus. Napakabuti mo. Napakasaya sa iyong presensya, Jesus. Salamat. Amen. Salamat sa oras na ito.
Salamat sa iyong kabutihan, Jesus. Salamat, O Father God. Dahil hindi kayo nagbabago. Kayo ay tapat magpakailanman. Sino nga ba kami sa iyong harapan at binigyan mo ng pag-ibig na higit pa. Sino nga ba kami? Sino nga ba kami sa iyong harapan at binigyan mo ng pag-ibig na higit pa sa lahat. Kamangha-mangha ang Diyos. Pasasalamat namin ay lubos. Wala nang ang mas dakila pa sa iyo kailanman. Kamangha-mangha ang Diyos. Ikaw lang ang aming sasambahin. Wala nang ang mas dakila pa sa iyo. Wala nang ang mas dakila pa sa iyo. Wala nang ang mas dakila pa sa iyo kailanman. Puri mo, O Diyos, na wala nang mas dadakila sa iyo. At kami, Panginoon, ay hindi nangangamba sa piling mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakulang, ni minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, siya po, Diyos, ni minsan ay
ay sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Minsan pa walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Sabihin natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na siya nga po, Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Sa'yo lamang, Panginoon, itong mga awitin na aming papuri, Panginoon. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, nasisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa pawitin natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Siya nga po, Diyos. Tunay nga, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay, na karapat-dapat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Give you all the glory and praises, Lord God. In Jesus' name. Amen. 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 Basahin po natin ang aklat po ng Isaiah, kapitulo 53. Amen. 53. So, may Tagalog ba?
Okay, basahin po natin sa Isaias Kapitulo 53. Ayan. Wala mang Tagalog. Ayan. Sinong naniwala sa aming narinig at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at nasanay sa kalungkutan at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay sa kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itunuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng nating kasamaan. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Sa pamagitan ng pag-api at paghatol ay inilayo siya at tungkol sa kanyang salinlahi na itinuring na siya'y itiniwalag sa lupain ng mabuhay at sinaktan dahil sa pagsalangsang ng ating bayan. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayaman na sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng karanasan o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig. Gayunman, kinalugdan ng Panginoon na nabugbog siya, kanyang inilagay siya sa pagdaramdam kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog, pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling, pahahabain niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Amen. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Tunay po na napakabuti po ng ating pong Panginoong Hesus. Siya po ang kadahilanan kung bakit po tayo nagkakaroon po ng banal na hapunan sa gabing ito. Dahil siya po ay binugbog, siya po ay nahirapan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Para tayo po ay magkaroon po ng kalayaan. Para tayo po ay magkaroon po ng kagalingan. At sinabi niya na doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos na niya lahat. Kaya sa gabing ito, bago po tayo mag-take po ng communion, hiniling ko po na lahat po ng ating pong iniisip, lahat po ng ating pong karamdaman, lahat po ng mga suliranin po natin, ibigay po natin sa Panginoon. At sa gabing ito, tayo po ay makibahagi sa ginawa po ng ating Panginoon para sa atin. Ang kalayaan po ay nandito na po sa atin. Doon sa krus ng Kalbaryo, ipinahayag niya na tayo po ay mayroon na pong buhay na walang hanggan. Tayo na po ay mayroon pong kagalingan. At hindi po niya tayo iiwan o pababayaan man. Tayo pong lahat ay tumayo sa gabing ito. At habang pinapakinggan po natin ang awiting ito, alalahanin po natin at isabuhay po natin. At angkinin po natin ang katagumpayan na binigay ng Diyos para sa atin. Ang kagalingan po ay nasa atin na. Ang kaligtasan,
ang buhay na walang hanggan. Amen. Tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawan, binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan, naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang ang sarang ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang sarang ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugong ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makiisa. Yan ang katawan, binayubay upang ikaw ay mabuhay. Tunay po na mayroon na po tayong buhay na walang hanggan. Ito po ay naganap nung si Kristo ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Napakabuti niyo po, Panginoon Diyos, sa amin. Salamat po sa iyong pong pag-ibig, Panginoon. At ibinigay niyo po ang iyong bumbugtong na anak para kami po ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Hesus, dahil dun sa krus ng Kalbaryo, sa iyong mga latay, Panginoon, kami po ay nagkaroon po ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa bawat dugo na dumaloy, Panginoon. Sa bawat dugo na tumigis dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Diyos. Kami po ay pinatawad sa aming pong mga sakit, sa aming pong mga kasalanan. Salamat po sa kalayaan na binigay mo po sa amin, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon Diyos, sa aming pong pag-alala sa kabutihan niyo po sa aming pong buhay, nais po namin kayo na pasalamatan. Nais po namin kayo, Panginoon, na luwalhatiin, Panginoon. Dahil hindi na po kami, Panginoon, magsasakripisyo para sa aming kasalanan. Hindi na po kami, Panginoon, magpapatugis para kami po'y magkaroon ng kagalingan. Dahil ginawa na po ninyo yan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Purihin po kayo, O Diyos. Purihin po kayo, Panginoon.
Hallelujah. Atin pong kainin ang simbolo po ng laman ng Panginoon. At atin din pong inumin ang simbolo po ng dugo ni Kristo. Salamat po sa katagumpayan at kalayaan, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating pong lahat, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Hallelujah! Parang very quiet po kayo. Napakatahimik po ninyong lahat. Amen? Hallelujah! Isang palakpak po para sa isang buhay na Diyos. Isang tunay at buhay na Diyos. Amen. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Lala po, kanina po, sa ating pong komunyon po, nasabi ni Brother Joseph sa kanyang binahagi doon sa komunyon, na kung ginagawa po natin ang pagtitik po ng komunyon in a proper ways, there is a blessing. There's a blessing. Sapat ang komunyon po is not, hindi po natin ito ginagawa para isang ritual o para isang nakasanayan lang, okay? Kundi ito po ginagawa po natin dahil po sa pag-alala po natin kay Kristo. Okay. At kung ginagawa po natin po ito in a right way, mayroon pong blessing po. Totoo po. Kaya po hamunin ko po kayo, mga kapatid, na every time na tayo po ay nagkukomunyon, why? Bakit hindi mo i-claim? Pagkatapos mong tanggapin ang komunyon, ang pag-alala po sa katawan ni Kristo na naghirap para po sa atin, pagkatapos mo natin inumin ang simbolo ng kanyang dugo, angkinin mo ang kagalingan ng iyong karamdaman. At tinitiyak ko sa iyo, if you are doing in a right way, there is a healing. There is a healing. There is a blessing in participating sa ating pong pagkipagkaisa sa banal na hapunan. There is a blessing. Kaya nga po, every time na ginagawa po natin po ito, claim it. Tanggapin mo. Declare your victory. Declare your healing. Sapat ito po, hindi po ito mula sa iyong pastor, kundi ito po mismo mula sa salita ng Diyos. Doon po sa ating pong binasa, o sa binasa po ni Sir P, in Isaiah chapter 53 verse 5, sabi doon, siya po ay nasugatan, siya po ay binugbog, siya po ay nasaktan o nadurog, subalit sa pamagitan ng kanyang latay, tayong lahat ay nagsipaggaling. Kaya po, every time, hamunin ko po kayo na i-claim po ninyo at sasabihin ko po sa inyo, mamamangha po kayo mga kapatid. Sapat yun din po ang aking pong ginagawa. Yun din po ang aking pong ginagawa. Every time, pagkatapos kong tinanggap, Lord, I declare the power of your word. Yes, tinapos mo na ang lahat ng paghihirap doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw mismo nagsabi, it is finished. Titilistay. Diba? So Lord, tinapos mo na ang lahat ng paghihirap na dapat kong danasin. So, ikiniklaim ko na ang victory. Amen? Praise God. So, hindi po yun ang aking babahagi po sa inyo. Okay. Yung binalala ko lamang po. So, sa gabi pong ito, bago po ako mag-share po ng salita ng Diyos, nais ko po na sabihin po na sumainyo ang pagpapala po ng Panginoon. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Amen? Bakit? Inuna niyo siya. Amen? Pinalahagan niyo po, pinahalagahan po natin si Lord at ang kanyang salita. Kaya naniniwala po ako na ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sapat mismo si Lord po ang nagsabi, mapalad ang nagpapahalaga ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. In spite of alam ko po, na marami po sa atin mga farmers, o ilan po sa mga nandito, yung mga farmers, busy sa mga works, but in spite of busyness, nandito po tayo
para po sa pag-aaral po ng salita po ni Lord. So, sasabihin ko po muli sa inyo, walang sayang na sandali na inialay po sa Diyos. Walang sayang na oras na inialaan po sa Panginoon. Amen? Sapat ito po ay tutumbasan ng Diyos ng kanyang pagpapala. Gagantihan po ng Diyos ng kanyang pagpapala ang lahat ng ating pong inilaan para po sa Kanya. Amen. So sa gabi pong ito, nais ko po nabuksan po natin ating pong banal na kasulatan in the book of Mark chapter 14 verse 6. Marcos chapter 14 verse 6. Matthew, Mark, Luke. Katabi lamang po yan ng Matthew. Kung New Testament ang awak mo. 14 verse, okay. Okay, magbagaan ko po doon sa may verse 6, pero simulan ko po sa may verse 2 hanggang 8 para makuha po natin buong kwento. Verse 3 hanggang sa may verse 9 para makuha po natin ang tunay at ang totoong kwento po nito. At maunawaan po natin maigi. Nasa Betania noon si Jesus sa bahay ni Simon na may kitong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal, puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng punong nardo. Binasag niya ang sisidlan at binuos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naruroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaring ipagbili yun ng mahigit sa 300 salaping pilak at ipamigay. Napakalaki, napaka-expensive talaga ang pabango ito, no? At ipamigay. Sana pa? Mahigit 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang pinagbilihan at pinagalitan nila ang babae. Verse 6. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin, sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong naisin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuusan niya ng pabango ang aking katawan bilang paghanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipangaral ang mabuting balita. Ang ginawa ng babaeng ito ay ipapahayag bilang pag-alala sa kanya. Kung susumain po natin, ang kwento po ito po hindi po isang talinhaga, kundi ito po isang tunay na kaganapan. Tunay po na ito isang kaganapan. At kung titingnan po natin at in-observe po ninyo ang iyong pagbabasa ng Biblia, ito po ay ilang bisis po na ito po ay minisyon mula doon sa may Matthew. At dito rin po ay na-mention mula sa Mark hanggang sa may John, chapter 12. Matthew chapter 26, ito po ay na-mention. So meaning po, ang kwento pong ito ay sadyang napakahalaga at ito po ay dapat po natin pagtuunan pansin sapagkat mayroon pong malaking maganda at importanteng mensahe para po sa atin. Tandaan po ninyo, kapag may sinasabi ang Biblia at pilang beses na ulit, ito po ay sadyang napakahalaga na dapat pagtuunan po natin ng pansin. Kaya kung titingnan po natin tulad sinabi ko po sa inyo, ito po ay 3 beses po na na-mention sa 3 libro ng Biblia. Mula sa Matthew, Mark, hanggang sa may Marcos, hanggang sa may John chapter 12. Okay, so bago po ako magpatuloy po ng pangangaral, manalangin po muna tayo. Aming Ama na nasa langit, hiling ko po ang pagbubukas po ninyo ng puso at naming kaisipan. Upang sa gayon, lubos po naming maunawaan ang kwento pong ito at ang layunin ng kwento pong ito sa buhay po naming lahat.
Sapat naniniwala po kami, Panginoon, ng Biblia ay sinulat, ang salita mo ibinigay at sinulat para po sa pakinabang ng bawat magbabasa po nito. So Lord, dalayan ko po sa iyo ang kaunawaan, ang ipagkaloob mo po sa amin. At kami, Panginoon, ay pagpalain mo rin po sa ipong pag-aaral po na iyong salita. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Itago mo rin maging iyong lingkod sa pangaral ko po na iyong salita. Lord, ayan mo, Panginoon, ay may bahagi ko po ito na sang-ayon lamang sa iyong kalooban. Holy Spirit, kayo po ang magiging gabay ko po sa gabing ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay po. So nais ko po na pamagatan ang aking turo po sa gabing ito. Let her alone. Let her alone. Why? Trouble ye her. Sa English po. Hayaan niyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Hayaan niyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Tunay nga po, ng bawat sa po sa atin, isinilang po na mayroong kinikilalang Diyos, kung tawagin. Kilala po natin ang salitang Jesus. Hindi po lingid po sa atin. Yun po atin pong kinagisnan na mayroon po tayong tinatawag na Diyos na ang pangalan ay Jesus. Subalit po sa ating pong pagsunod po, sa kabila ng pagkakilala po natin sa pangalang Jesus, bahagya lamang po ang ating pong pagkaunawa who He is. Masyado pong limitado, maliit lamang po ang ating pagkaunawa kung sino si Jesus na sinasabi po natin. Kaya hindi po nakapagtataka na maging ang ating pagsunod po sa Panginoon ay mayroon lamang po tayong maliit na pansin o maliit na pagtingin. Just imagine, even na tayo po isinilang po na tinatawag po natin na Kristiyano kung tawagin, sapat tinawag po ang bansa po natin, isang Kristiyanong bansa sa Asia. Pero sa kabila ng ating confession na tayo po yung mga Kristiyano, pero kung tayo man makadalo ng simbahan, minsan po, ilan po sa isang taon. Nung hindi pa tayo nakakakilala kay God. Mabibilang po natin sa isang taon natin pagdalo. Kaarawan po natin, siyempre hindi nawawala. Ano pa? Mga occasion lamang po, special occasion. Doon lamang po tayo nakakaalala, pumunta po ng simbahan. In fact, lagi kong binuulit, nung nandun pa ako sa Pilipinas, marami po ay mga KBL. KBL. Hindi kilusan ng bagong lipunan. Pamilyar ba kayo doon, mga Pilipino? Alam niyo yun, no? Yung KBL. Pero tinawag ko po, nakasalan, binyagan at libingan. Maraming mga tao po. Kasalan, libingan at binyagan. Hindi mo naman masisi ang mga tao sapagkat sila po ay mayroon lamang maliit na pagkunawa kung sino si Jesus. At higit sa lahat, wala pa silang tunay na ugnayan po sa Panginoon. Wala po silang tunay na ugnayan pa sa Panginoon. Subalit salamat po sapagkat ang Diyos sa kabila ng pagiging maliit na pansin ang ibinibigay po natin sa Kanya, ang Diyos ay nanatiling matapat, nanatiling matyaga, na naghintay hanggang sa ating pong pagbabalik loob po sa Kanya. Maraming beses, bagaman napapakinggan na po natin ang pangangaral ng gospel, katulad ko po, bata pa ako, naririnig ko na ang pangangaral ng Ebanghelyo, pero maraming beses na ito'y akin pong tinatakbuhan at iniiwasan. Totoo po. Hanggang sa dumating yung pagkakataon ako'y magkasakit. Doon ko po na-realize. At na may sakit na ako, mayabang pa ako. Dito nga ako nasuhol eh. Nung may sakit na ako, wala akong pwedeng takbuhan. Hanggang sa mayroong isang kaibigan na sobrang makulit na sa pag-iimbita po sa akin para pumunta po ng simbahan. Magatin po ng gawain na tulad ng ganito. Just imagine, kung kayo inimbistahan na minsan na lamang po sumama na kayo, mapalad po kayo. Sapat ako po ay 3 beses pong inimbitahan at dinaanan po sa bahay. Subalit, every time na ako'y dadaanan, nagtatago po ako.
Nung pangatlong pagkakataon, wala na akong may dahilan. Hindi na ako makagawa ng dahilan. Sapagkat, sigit pa sa lahat, tama nung dadaanan niya ako, nadatnan niya na nandun pa ako sa bahay. So hindi ko na masasabing ay pinutaan ako. Sapat lagi kong rason, ay, sorry Brad, sorry pre, may appointment ako. Nung time na yun, nadaan ako, nandun ako sa bahay. So wala na akong magawa kundi nagbihis at sumama para po dumalo sa gawain. So, praise God. So ganun, naniniwala po ko na, yes, ganun din po ang Diyos para po sa ating lahat. Si Lord po ay sobra pong matyaga hanggang sa ating pong pagbabalik loob po sa Kanya. Hindi niya isinarado ang pintuan para po sa atin. Matyaga siyang naghintay ng ating pong pagbabalik. Kanina po yung po napakinggan din po natin, tinuro po ni Pastor Lare. Very patient po si Lord sa ating pong sa ating pong pagbabalik. Praise God. So masasabi ko po na stop. Tumigil na po tayo sa pagtatago po sa Panginoon, kundi tayo na po ay lumapit na po sa Kanya habang ang pintuan ng langit ay bukas pa para po sa atin. Sapagkat kapag ito ay nagsarado, wala nang makapagbubukas po nito. Sasabihin ko po sa inyo, si Lord po sa ngayon, siya po ay isang Diyos na tagapagtanggol, advocate po natin. Pero time come, siya na po ay magiging judge po natin. Isa ng hukom, hindi na tagapagtanggol. Kung sa ngayon si Jesus ang tagapagtanggol mo, time come, darating ang araw na hindi na po siya tagapagtanggol mo, kundi siya na isang hukom. Huhukuman na po, huhusga na po ang lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, it is a time para po kilalanin po natin, kung wala ka pang tunay na ugnayan po sa Panginoon, now is a perfect time to come back to the Lord. It is your perfect time to come back to the Lord. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kahit kailan, hindi mo pwedeng maranasan ang masaganang buhay, ang pinagpalang buhay, ang totoong buhay, ang buhay na mayroong kahulugan kung si Jesus ay malayo sa iyo. Sapagkat, lagi masasabi ko po sa inyo na laging may emptiness sa buhay po natin kung wala po si Jesus sa buhay po natin. Maaaring mapasa iyo ang maraming posisyon o matataas na posisyon at maraming pira. Kung wala naman si Kristo sa iyo, sasabihin ko po, matapang ko pa rin sasabihin po sa iyo, I'm boldly to say, there is still emptiness sa buhay po natin, sa heart po natin. So, ang pumupuno lamang na emptiness na yan ay walang iba kundi si Jesus. Praise God. Kaya nga po, I challenge you, brother and sister, na tayo po ay magkaroon na po ng tunay na pagkakilala kay Kristo Jesus. At pagkatapos na ating pong makilala po siya, magkaroon rin po tayo ng malaliman pong ang totohanang pagsunod po sa Kanya. Hindi po dapat, sana po nagtatapos sa pagkilala kay Kristo Jesus at pagtanggap. Maraming mga Kristiyano po, tumanggap kay Kristo Jesus pagkatapos tapos na. Hindi po dapat nagtatapos po doon sa pagtanggap kay Kristo, kundi magkaroon po nawa tayo ng mas malaliman pang matatawag ko pong extravagant devotion po sa Kanya. Lumalago na pakikipag-ugnayan, lumalago po na pagkipag-ulayaw, lumalago po na pagsunod po sa Kanya. Yun po ang nais ng Diyos para po sa ating lahat. Amen? Sapat dito po ang kinakailangan po natin. Dito po sa ating pong binasa, makita po natin po dito ang halimbawa po ni Mary. Ni Maria, kung tawagin po natin. Okay. So ito po talaga, ito po yung mensahe po. Si Mary po, Mary demonstrate, magtataglis po ako for the sake of our brethren at the back. So taglis po tayo. Okay. So, Mary demonstrate her lavish, extravagant devotion toward Jesus. Doon po sa ating pong binasa, i-demonstrate po, minokstrap po ni Mary
kung gaano po yung kalalim, yung kanyang pagnanais na lumalim, lumawak ang kanyang pagsunod kay Jesus. Okay, makita po natin yung demonstration. Okay. So, special mention kay Mary. Makikita po natin dito, anong inialay ni Mary? Ha? Si Mary po, ano po yung inaalay niya? What Mary's offered to the Lord that night, that day? Hindi lang ang perfume. Tingnan po natin, yung context po natin pong binasa. In specific po, ito po ay napakamahal, costly, precious ointment, sabi po doon sa ating pong binasa. Na kung tatawagin po natin kung ang ointment po ito o ang pabangong ito ay ipagbili. Kasi marami nang hinayang. Di ba? Maraming tao na nakasaksi. Many people witness what Mary did. At marami rin po sa kanila ay nang hinayang. Ang sabi nila, napakamahal. Wow. Siguro habang dala-dala ni Mary, siguro yung alabaster box of perfume, siguro manglaway na laway sila, mahal. Mahal. Just imagine, 300, doon sa binasa po natin, dinar yung pilak. Just imagine, magkano ang pabango sa warehouse ngayon? Isang bottle. Pwede bang 300? Di ba? Just imagine, kung gaano gusto ko lang i-emphasize kung gaano ito kamahal. So maaring ito po ay talagang, ito po yung pinaka-iingat-ingatan niyang bagay para rin po sa kanya pong buhay. This is the one thing special para po sa kanya. Sapat ito ay sobrang mahal. Di ba? Sobrang pong mahal. Pero, nung gabi, na makasama niya si Jesus, anong ginawa ni Mary? Nung gabi, ginawa po niya, dinala doon sa bahay ni Simon, kitungin yung pabango, at ito po ay kanya pong binasag. Kanya pong binasag. It's an expression. It's an expression of our lavish devotion. Ito po expression, demonstration of our devotion to the Lord. Diba? Hallelujah. So walang panghihinayang po. Siguro kung tayo po yun, kaya-kaya natin yun. Hello. Pinag-ipunan mong matagal. Just imagine, palagay ko, kasi nung noon pa ito, 300 denaryo. So naniniwala po ko nito, hindi lamang po pinag-ipunan ito ng, matagal po ito. Ito pwedeng pangkabuhayan na ng matagal. Pero, hindi, kaya nga po, hinayang na hinayang po yung mga tao sa kanyang paligid. Hinayang na hinayang po sila. Pero si Mary po, never nanhinayang. Never nanhinayang. Okay. So, walang panghinayang. Walang panghinayang na kanyang binasag. Okay. So, mamaya babalikan ko po to. So, extravagant devotion. 6, naghahanap po ito. 6, expression. Naghahanap po ito ng expression. Maraming mga tao po ngayon. Kilala mo ba ang Diyos? Yes. Mahal mo ba ang Diyos? Yes. Pero, hindi po natin kayang dayahin ng Diyos. God knows what is inside of our heart. So, sasabihin ko po sa inyo, extravagant devotion, 6, expression. Ito po ay naghahanap po ng expression. Ikaw ba ay devoted po kay God? Ikaw ba ay may lumalagong devotion po sa Panginoon? Pwede mong dayain ang katabi mo. Pero, sasabi ko po,
There's always a manifestation if you're telling the truth. There's always an expression. So, the expression that na pwede makita po sa atin, kung mayroon po tayong extravagant devotion toward God, dapat kakitaan po tayo ng tunay na pag-ibig po sa Diyos. Tunay na pag-ibig sa Diyos. The gratitude of our heart, the true worship, ito po ang dapat po makita po natin. So, isa-isahin po natin, love. What it means, love will find a way. Love will find a way. Ito po, ang sinasabi ko po, na ang tunay po na devotion po sa Panginoon, ito po ay nakikita sa tunay na pagmamahal po natin sa Kanya. Nai-express po natin ito sa pamagitan ng pag-ibig po natin sa Kanya. Diba? Hindi nyo ba alam? Hanggang sa ngayon, ang Diyos ay know-how sa pag-ibig po natin. Ang pinananabikan ng Diyos sa atin, yung sabihin po natin, yung kinatutuwa, saan naging natutuwa at napapangiti ang Diyos, tuwing sasabihin mo, Lord, I love you. Tulad mo. Pag sinabihan ka ng isang tao nang namahal mo sa buhay, I love you, kahit alam mo na matagal. Pag sinabihan ka ng I love you, anong pakiramdam mo? Ngumingiti ka. Di po ba? Di po ba? Di ba pa? May sinabihan ba ng I love you, sumimangot? Aywan ko sa inyo. Ha? Ha? Oh. Wala. Pag sinabihan ka ng I love you, kahit galit ka, napapangiti ka, di po ba? Di po ba? Pag sinabihan ka ng I love you, kahit nagkagalit na kayong dalawa, ngumingiti ka pa rin eh. It's the same with God. It's the same with God. So God, only one thing that gives smile sa Panginoon, na makapagbibigay ng ngiti sa Panginoon, yung sasabihin mo, Lord, I want to love you more. Nais kitang mahalin pa ng higit. Lord, nais ko, I love you, Lord, more than everything, more than else. Higit pa sa aking asawa. Di ba? Oh, huwag kayong magsilos. Sapat ako, totoo po. Mahal ko ang Diyos, higit pa sa aking asawa. Di ba? Opo. Pangalawa lamang aking asawa. Siyempre, una ang Panginoon. Praise God. Kaya nga po, love. In fact, what's the first commandment? It is love also. First and last commandment is love God. Love God. Love God. Kaya nga po, unang-una po, na isang expression ng ating pong devotion po sa Panginoon, yung salitang pag-ibig po sa Kanya. Love God more than anything or everything. Mahalin po natin ang Diyos ng higit sa lahat. Di po ba? Di po ba? Nang higit ng anumang mayroon sa iyo. Just imagine, anumang mayroon sa iyo, yun ay kalublamang po ng Diyos. May pinagmulan. Ano ang mayroon sa iyo? Kaya nga po, mahalin mo ang kung saan ang galing. Diba? Ano ang mayroon sa iyo? All that is from the Lord. Hallelujah. Love God. And of course, yung sinasabi ko po na gratitude. Kulang po ang time para i-explain ko mas ng mahaba pa yung love. Pero at least, alam ko na hindi na mahirap unawain po sa inyo. Yung salitang gratitude. Gratitude. Gratitude will manifest itself. Manifest itself. Kaya po, kailangan po magkaroon po tayo ng Lord, salamat po. Salamat po. Nang dahil po sa iyo. Nang dahil po sa iyo. Dapat makakaroon po tayo ng mapagpasalamat na puso. Alam niyo sa akin ngayon, every time na naalala ko po, yung tao po na nag-aakay po sa akin tungo po sa Panginoon, naalala ko, pinag-pray ko po siya. Lord, salamat po sa tao na yon na ginamit mo para ako'y makakilala sa iyo. Lord, salamat po sa mga tao na yon na ginamit mo upang ako'y lumago sa pagkakilala sa iyo. Kung dahil sa kanila, heart of gratitude. Heart of gratitude. Mas runto tayo magpasalamat
sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Lord, salamat sapat kung hindi dahil sa iyo, siguro wala na ako ngayon. Di ba? Di ba? Saan kaya tayo kung hindi dahil kay God? Kaysa ka na, doon sa kung saan ngayon. Hindi na, ba ang buhay natin ay napariwara na. Napariwara na. Wala nang patutungan, wala nang direction. But because of God's direction, because of God's grace and mercy, tayo po ay mayroon pong magandang buhay at kinabukasan. Di po ba? So, dapat po magkaroon po tayo ng heart of, hopefully, na bawat sa po sa atin, magkaroon po tayo ng heart of gratitude. Na hindi po dapat nating panghinayangan ang mga bagay po na mayroon sa atin kung kinakailan po na i-offer po natin po sa Diyos. It's an expression of our gratitude. Huwag po sana natin itong panghinayangan. Diba? Praise God. Worship. Worship. Okay. Balikan po yung gratitude. Christ recognized Mary's gift as a lovely work done in a view of His coming death and burial. Mismo si Lord po, in-appreciate niya po yung gratitude po ni Mary. Mismo si Lord, in-appreciate niya po yung gratitude po ni Mary. Maraming mga tao nagsinayang. Maraming mga tao po, sayang. Pero si Mary po, si Jesus po, mismo si Jesus po, ito po ang pagkakataon, hindi po nang hinayang. Ito po ang pagkakataon, hindi po siya nang hinayang. Hayaan niyo siya, leave her alone, sabi niya. Hayaan niyo siya, maganda ang kanyang ginawa. Hindi po siya nang hinayang. Samantalang doon sa bread, nagpakain ng maraming tao, 5,000 people. Doon sa mga sumubra, sabi niya, pulutin niyo, sayang. Am I right? Pulutin niyo, sayang. So pinulot nila. Ayaw ni Lord may nasasayang eh. Ayaw niya may nasasayang. Talagang siya po good steward. Tinuturuan niya tayo na maging good steward. Pero sa pagkakataong ito, hindi po siya nang hinayang. Doon sa bread, pulutin niyo ang lahat ng lumabis. At sayang, sabi niya. Pero dito po, sa pagkakataong ito, hindi po siya nagsabi ng sayang. Makatwira naman kung ibigay sa mga, tignan yung sa mga politiko ngayon, pinag-aawayan, money, sayang daw, sayang. Pero dito si Jesus hindi po nang hinayang. Leave her alone. Leave her alone. Hayaan niyo siya. Maganda at mabuti ang kanyang ginawa. Hallelujah. Mismo si Lord. He appreciate the gratitude of Mary. In-appreciate niya yung gratitude po ni Mary. Okay po. Worship. Yes. True believers. Nagagalak at natutuwa na sumamba sa Panginoon. Kinauuhawan lagi ang pagsamba sa Diyos. Lagi siyang kumakantang, kinauuhawan kita. Diba? Tutuwa siya lang. Sa totoo lang, lagi akong kumakanta sabay, Lord, kinauuhawan kita talaga, Lord. Kinauuhawan kita, Lord. Di po ba? Napakasarap po. True Christian. Kinauuhawan niya ang pagsamba po kay God. Even King David, sabi niya, mas mabuti ang isang araw sa piling ng Panginoon sa templo na makasama niya ang Diyos kaysa 1,000 taon na kasama niya ang mga makasalanan. Just imagine. Mas mabuti pa ang isang araw kaysa sa 1,000 taon. Wandi lang. Kaysa sa 1,000 taon o 1,000 araw na kasama ang mga makasalanan. Ganon po siya nanabik. In fact, in Psalm chapter 40, 45, 46, I'm not, okay, something like that, sabi niya doon, kinauuhawan kita na tulad ng isang tupa. Kinauuhawan kita as daddy pantit full. Diba? Sabi niya doon.
Ha? Kilala mo yung kanta na yun? Ha? Gusto yung pangkantahin ko ulit. Marami akong mga memories na song eh. As the deer panted full. Di ba? Desire, na nagdi-desire ng water. Ganun din po siya. Kaya ganun po dapat po tayo. Kinukuhaan po natin lagi ang pagsamba po sa Panginoon. Kaya nga po, tanong ko po, is it tunay nga ba na ikaw ay nauuhaw? Mayroong tunay nga ba na ikaw ay nagmamahal sa Diyos? Tunay nga ba na mayroong kang gratitude of heart? Tunay nga ba na ikaw ay mayroong pagnanais at kauhawan sa pagsamba sa Diyos? Kung ikaw ay tunay at totoo, wala kang palalampasing pagtitipon. Hanggat kaya mo. Amen! Sapagkat ikaw ay uhaw sa presensya ng Diyos, uhaw sa Kanyang salita. Wala kang gustong palampasin hanggat kaya. Hindi na mala ng panahon kaya eh. Pero hanggat kaya, sabi ko. Hanggat may pagkakataon, wala kang palalampasin. In fact, Sabado pa lamang, handang-handa ka na. Ha? Sabado pa lamang, handang-handa ka na. Alam mo na kung anong susuotin mo para sa linggo. Nakaplansya ka na para hindi ka mamulansya na linggo. Di ba? Gagawin mo maliligo ka na lamang. Totoo po, ako po, nakasanayan ko, simula no ako'y na-born again. Sabado pa lamang, nakahanda na pati envelope para po sa akin. Hallelujah. Handa na pati puso ko. Sapat ako'y uhaw po sa Panginoon. That is, yun po ang isang patotoo demonstration ng extravagant devotion o expression of extravagant devotion. Okay, number 2. Extravagant devotion leads to extravagant loyalty. Extravagant loyalty. Extravagant devotion leads to extravagant loyalty. Are we loyal kay God? Church, brother and sister, are we loyal kay God? Loyal kay God? Hindi po natin siya ikinahiya na ipagsigawan. Yun ang totoong loyal. Yung hindi niya ikinahiya ang salita ng Diyos. Sa kanyang work, everywhere, hindi niya ikinahiya ang salita ng Diyos. Just imagine, kung ikakahiya mo ang salita ng Diyos, what the Bible says in Matthew chapter 10 verse 32. Matthew chapter 10 verse 32. Kung ako ay ikakahiya mo, o ako ay i-deny mo sa harapan ng mga tao, i-deny din kita sa harap ng aking amang nasa langit. Kaya nga po, magkaroon po nawa tayo ng true loyalty po sa Kanya. Wherever you are, wherever you go, sa lahat ng lugar, sana po, hindi mo ikinahihiya na sabihin, ako ay isang Kristiyano. Sana po, walang Nicodemo po sa atin. Ha? Kilala niyo ba si Nicodemo? Si Nicodemo, sumadya kay Jesus ng gabi sapagkat nahihiya siya na makita ng kapwa niya mga Parisiyo na siya po ay lalapit kay Jesus. Kung titingnan po natin at the end hanggang sa kaduluduluhan, makita po natin Nicodemo is a secret followers of Jesus Christ. Pero sabi ko, pangit pong tingnan na mayroon pong secret followers of Christ. Amen? Ano pa ang pag-asa ng mga tao sa paligid po natin? Ano pa ang pag-asa na makakilala ang kasama mo sa trabaho, ang kasama mo sa school, ang iyong community, kapag ikaw ay ikakahiya mo ang salita ng Diyos. Be loyal sa Kanya and bold to say that bold and proud to say, I am a child of God. Praise God. Hallelujah. Ay, natutuwa po ako. Maging sa work po namin. Kilala po nila, maging boss namin eh. Kilala nila, ako'y pastor. Minsan tinatawag ako na, pastor. Yeah. Akin, hindi ko kinaya. Diba? Praise God.
So, extravagant loyalty po sa Kanya. Na kahit po mayroong mga pagsubok, mayroong mga persecution, dapat po loyal pa rin po tayo kay God. Loyal pa rin po tayo kay God. Kahit may pagsubok, kahit may trials, kahit even the difficult times, be loyal to God. Even the difficult times, even times of problem and difficult times, be loyal to God. Amen? Hallelujah. Maging loyal po tayo. Okay, number 3. Extravagant devotion, bless the lives of others also. Number 3. Extravagant devotion. Ito po, ang nagagawa. Kapag mayroon kang extravagant devotion, hindi ka lamang po nagiging loyal kay God, magkakaroon ka rin po ng blesses the lives of others. In another word, ikaw ay daluyan ng pagpapala. Ikaw ay daluyan ng pagpapala. Bless the lives of others. Tingnan po natin, itong ginawa po ni Mary. Mary's act of devotion blessed the heart of Jesus. Hindi lamang po, the heart of Jesus. Ang sabi po natin pong binasa, kahit kailan, hanggang sa dulo ng panahon, tuwing mababasa po, ang ginawa ng babaeng ito, o magiging pagpapala para po sa lahat, sabi po ng Bible. So, tingnan po natin maigi. So, bless the lives of others. Tingnan po, palalimin po natin. Tingnan po natin, binasag po ni Mary, yung pong sisidlan. Yung sisidlan, the jar. Sa gabing ito, hindi rin kaya napapanahon na rin, nabasagin na rin natin yung sisidlan na pinakaiingat-ingatan natin? Hindi po ba? Hindi po ba, mga kapatid, na napapanahon na rin, nabasagin natin yung sisidlan na pinakaiingat-ingatan natin, basagin na po natin upang ito ay mangamoy, mahumalimuyak ang amoy. Sapat hindi po yan mga ngamoy na maging mabango hanggat hindi po binabasag o hanggat hindi pinupour out. Marami mga Kristiyano sa ngayon, hindi pa basag, kaya hindi po nangangamoy. Hindi pa binabasag yung kanilang iingat-ingatan sa buhay po nila. Basagin mo na, kapatid. Now is the time. Nabasagin mo na. Meaning, basagin mo na yung buhay mo. Break it your life and offer to the Lord. Now is the time to break your life and offer to the Lord. Ito yung panahon. Marriage precious, ang mahalagang precious o pabango na binuhos ni Mary. Ito po ay nananatiling living stream to inspire the heart of others. Living stream to inspire the hearts of others. Ito po ay nagiging inspirasyon para rin po sa ating lahat. Kaya po, kapatid, the fragrance of Mary's ointment o spikenard still fills the room of those who read and listen. Ito po ay magiging pabango, magiging mabango para po sa lahat pa rin na nakikinig at nakakaunawa po nito. So, kapatid, ito na yung panahon na magkaroon po tayo ng deeper devotion po kay God. Basagin mo na yung pinakaiingat-ingatan mo sa buhay mo na hindi mo makayang isuko. Ano yung inaingat-ingatan mo na ayaw mo isuko kay God? Marahing sa gabing ito na yung panahon na dapat mong basagin. Amen? Now is the time to break it at offer
to the Lord. Kasama ng buhay mo. Lord, isinusuko ko na sa iyo ang pinakaingat-ingatan kong ito. Alam mo, pinakaingat-ingatan po natin. Lord, ito na po yung pinakaingat-ingatan ko sa iyo. Sa gabing ito, nais ko nang isuko sa iyo. Sapat nais ko na sa iyo lamang ako aasa. Nais ko na sa iyo lamang ako susunod at maglilingkod. Di po ba? Di po, ang sarap po pagka ganon. Praise God. Kaya nga po, sa gabing ito, sa pang-apat kong tanong, do you have the Judas mind or the mind of Mary? Mayroon kaya tayong tulad po ng kaisipan ni Judas o kaisipan po ni Mary? Si Judas po, anong kaisipan ni Judas? Anong kaisipan ni Judas pagkatapos? Sayang. Ibinigyan sana sa mahihirap. Pero si Mary, walang panghinayang. I want to offer to you, Lord. I want to offer to you. Isang bagay na pinakaingat-ingatan ko. I want to offer to you. So now is the time. Now is the time. Okay. In conclusion, Jesus loves us extravagantly to extend that He gave His life for us. Nakita po natin extravagantly na pag-ibig ng Diyos po sa atin. He offered His life for us. Kung si Lord po, in-offer niya ang kanyang pong buhay para po sa atin, an expression of His extravagantly devotion, o extravagant devotion, o extravagant love for us, extravagant devotion for us, tayo rin kaya ganon? Di ba? Ganon din po tayo dapat. Lord, ikaw na ang unang nag-alay ng buhay para po sa akin. Iaalay ko rin ang buhay ko para sa iyo. Di po ba? Di po ba? Di po mga kapatid? Si Jesus na ang unang nag-alay ng buhay para po sa atin. Because of His extravagant love for us, He offered His life as a living sacrifice for us. Hindi ba matuwid din po? Kaya mo iniaalay mo na ang buhay mo sa akin, Panginoon, iaalay ko na rin ang buhay ko bilang pagsunod, bilang patotoo na ako'y nagmamahal at want to follow, I want to serve you. Di po ba? So sa gabing ito, alala ko po ang kanta. Wakasan po natin, pangangaral po natin. Panginoon, minamahal kita. Doon sa matatagal ng Kristiyano, kilala na po ito. Tumayo po tayong lahat. Let us express our love to the Lord. Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Come on, sing with me. Kita, paglilingkuran ka. Yes. Come on. Sabihin po natin yan sa Panginoon. Nang mula sa puso po natin, come tell it to the Lord with all our heart. Ikaw sa aking susubaybay. Hallelujah, Lord. Kaya ako'y susunod. Pwede bang itaas po natin ating kamay bilang pagsasabi, Panginoon, minamahal kita. Ang iyong salita. Hallelujah, Lord. Buhay ko Yes, Lord. aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang sala ko'y iyong pinagawa. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinagaling aking karamdaman. Ikaw na, Panginoon, ang unang gumawa para po sa amin, O God. Hallelujah. Sa buhay ko. Yes, God. Ayo'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako'y
Hallelujah. Ang iyong salita, buhay ko may aking Iyan. Yes, now is the time, kapatid. Ito na yung araw, ito na yung oras, niyalay mo ang buhay mo sa Diyos. Dapat ito ang nararapat, ito ang tama. Hallelujah. Upang ipangarap ang iyong salita, buhay ko may aking ialay bilang ganti sa'yo. Hallelujah, Lord. Panginoong Jesus. Yes, God. Buhay ko may Yes. aking ialay. Yes, kapatid, sabihin mo yan nang mula sa puso mo. Hallelujah. Panginoong Jesus. Yes. Hallelujah. Panginoon, nakita po ninyo ang bawat isa sa kanilang pag-awit. Salamat po, Panginoon, sapat bukas ang iyong puso. Bukas ang langit para tanggapin, O God, ang aming alay, O God. Alay ng buhay, alay ng pagsunod, alay na po ng pagsuko, O God. Salamat po, Panginoon, purihin po kayo. Kaya Panginoon, mula sa oras pong ito, bigyan mo kami ng lakas upang magawa po namin sundin po kayo araw-araw ng aming pong buhay. Bigyan mo kami ng sapat na kakayanan, O God. Hallelujah, to obey your word, O God. Lord, salamat po, purihin po kayo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Oh, look, no. Sing after benediction. After Benny's diction. Okay. I'm not sure. I just know to come up here because everyone turned around and looked at me. So, after the benediction, they're going to sing a song. It's nice to be in the loop. Father, thank you for tonight. Thank you for being with us. Thank you for your word, Lord. Lord, help us to apply it to our lives and all that we do. Father, thank you for being with each one here. Lord, as we come to the end of the service and as we now fellowship and then go home, keep us safe on the road as well. Father, bless each one here. Bless their going out and their coming in. Bless their standing up and their sitting down. Bless the work of their hands and the words of their mouth. In Jesus' name, amen.
mabulit po sa salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.